Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Sa pagkakataong ito, pag-uulat mula naman sa ating CMN roving reporter sa Mindanao. CNN Live Nationwide. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Tatlong persons with interest ngayon ang sinusundang kaso o ang gulo ng Cotabato City Police Office na may kaugnayan sa paghagis ng granada sa Santo Niño Chapel sa Rosary Heights 3, Cotabato City. Sinabi ni Cotabato City Police Office Director na si Colonel Kerubin Manalang na ang kanilang pinagbabasihan ay ang kuha ng CCTV at yaong mga salaysay ng mga nakasaksi sa pangyayari. Tatlo ayon sa pahayag ng mga saksi kay Manalang ang mga may kagagawa ng naturang krimen. Isa ang nagtapo ng granada habang isa naman ang nagmaniho ng kanilang sinasakyang motorsiklo at ang ikatlo ay lockout. Hindi muna binanggit ni Manalang ang mga pangalan ng tatlong mga suspect sa mga reporters na ayon sa HIPI mga taga Cotabato City pa rin ang may responsable. Samantala, naglunsad ang 65th Infantry Battalion ng FMO o ang Focus Military Operations sa Agusan del Sur. Natagpuan ng militar ang sari-saring mga bala sa M16 Armalite Rifle, M14 rifle, 30mm Garand rifle, mga hand fragmentation grenades, rifle grenades, 40mm M203 grenade launcher, mga blasting caps at detonating wire para sa EPM or anti-personnel mine. Natagpuan ang mga nasabing war materials ayon pa rin kay 904th Infantry Brigade Commanding Officer na si Brigadier General Arsenio Sadural sa Purok 6, Barangay Kulambugan, Bayan ng Sibagat, Agusan del Sur. Willie Ramos, CMN roving reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng Og City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao.